Ayan po, at kumusta na po kayo? At ito po, at nandito na naman po ang inyong abang lingkod na nuknukan ng kayabangan. At pero bago po natin pag-usapan yung kayabangan ay nais ko po munang batiin lahat itong aking mga subscribers na naggagandahan, naggugwapuhan, lalo na po yung mga subscriber ko abroad. At sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ganon din, mailayo kayo sa lahat ng mga uri ng sakit. At siyempre, mailayo na rin po kayo sa anumang problema sa buhay, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po. At at uulitin ko lang po muna ha. Uulitin ko lang po ito. Baka malimutan ko. Doon po sa mga pangit na hanggang ngayon ay hindi pa naaayos ng inyong mga doktor yung inyong mga mukha na mga mukhang kabayo o di kaya yung mga labi ninyo nakalawit na parang kabayo. Aba ay pagka hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe po kayo at sisiguraduhin ko sa inyo lahat po yan ay gaganda kayo lahat, all in one po yan. Once na pinindot nyo ang subscribe dito, pindot ang all, pindot ang lahat ng pipindutin, pati yung bunbunan ni De La Rosa, pindutin nyo na rin at sisiguraduhin ko sa inyo hindi magtatagal, gugwapo na kayo, gaganda pa kayo. Ayan. Ayan. Paano na? Okay po, at ito at habang nagyayabang ako rito ay gusto ko lamang pong ituloy lang itong pagbibigay sa inyo ng mga magagandang tugtugin habang ako ay nagyayabang dito sa inyong harapan. Yan o. Oh, yan. At yan. Wala. Kuha na po kasi. Nako, tatang. Mamaya na po tayo magseryoso. At gusto ko lamang pong yabangan itong mga kuwan ito. Itong mga bayaran na mga mayayabang na ito. Instead na magpabayad kayo dyan sa mga kung sino-sino, pumunta lang po kayo sa akin. At kung ano yung gusto ninyo, ay ibibigay ko. Walang halong biro yan. Ayan. Ayan, habang pinapakinggan po muna na itong tugtugin, ay magyayabang muna tayo. Ito bang mga ito, saan sinusuot? Dito yata sa tainga. Okay? Dito ba sa tainga sinusuot to? Ayan. Ayan. So, bagay naman yata, di ba?
Okay? At pagka hindi po kasi ako gumawa ng mga ganitong gimmick, ay baka sa unang arangkada pa lang ay baka magmumura na ako rito. At para maibsan muna, yung ganon ay yun, nagyabang muna ako para sa ganon ay mapalitan ng mga magandang vibes lang. Ika nga, hindi yung puro galit. Ay, ay! Ay, ay, ay! Uy, naghahanap. Wow. Ayoko lang ipakita na ito. Baka naman na mainggit pa si Banat Bay sa akin pagka pinakita ko tong girlfriend ko na nagti-TikTok. Ay nako, Banat Bay. Ikaw rin ulit ba? May napanood akong vlog mo naman. Talaga ayaw niyong tigilan si Maharlika, no? At yan po mga kaibigan. Seryoso na tayo. Kabi-kabila na po yung mga ibang tao na nagtatapik dito sa kalagayan ni President Duterte na butot balat na lang daw. Pero ang hinaantay ko sana at gusto kong makita sana yung pagtatapik nitong mga mapagsamantala na gumagamit lamang sa pangalan ni President Duterte para pagkakitaan. Hindi man lang nila tinatapik. Wala na po nasa peligro na po ang kalagayan ni President Duterte. Pero wala akong nakikitang nagtapik man lang sa kanila. Anyway, speaking of topic, maging yung Duterte panran diyan sa Davao na ginanap. Wala po ako nakita na binanggit man lang si President Duterte. Nagpanran-panran sila na kumpleto ang buong team ng mga patutot, buong team ng mga scammer, kumpleto yung buong team ng mga mapagsamantala nandyan sa Duterte panran. Pero ni isa sa kanila ay walang nagtapik ng President Duterte diyan sa kasalukuyang kalagayan niya sa dahig. Yan po Hindi ko maintindihan kung bakit pinapayagan yan diyan sa Davao. Ginagamit na lang nila yan Duterte panran na yan O ngayon, anong nangyari? Nag-form na naman sila ng mga kung ano-ano na naman mga tarpo-tarpulin daw na yan. May ina-announce dyan yung isang ulikba na nagkuhan na raw. Ini-impake na raw yung ipapadala sa inyo. Titingnan natin kung makakarating na sa inyo. Bukod pala sa in-scam nito na 5K dyan sa t-shirt na yan, mayroon pa pala siyang in-scam na $500. See? Na dapat yun, gagastusin yun doon sa, sa rally dyan sa EDSA. Pero wala. Parang, kung lang ito parang sawa lang, na antimano, tutuklawin agad pagkapira. Tapos lulunukin na agad. Ganyan yan. $500 yung ipinadala noong OFW dyan na pang tulong sana pambili ng mga pagkain o ano pa man dyan sa EDSA na yan. Ay kaso, wala na. Walay na. Napunta agad dun kay Ulikba. Yan ba yung mga kuhan kayo? Nasaan ang kredibilidad ninyo? Lalo na, magbablog kayo, nandyan nakalagay dyan, nandyan gumagapang dyan yung
PayPal ninyo, parang ipal lang. PayPal para po yung GCash yan. Hindi na kayo nahiya. Para ano, nabarabayaran kayo ng tao na para magpadala sa inyo ng kwan. Kayong mga OFW, huwag kayong magpakatanga dito sa mga scammer na ito. Pagkatapos nyo magkuskos ng kubita, tapos ipapadala nyo lang dito sa mga scammer na ito. Anyway, pira nyo naman yan. Wala naman akong kon dyan. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang yung totoo dyan. Kaya nga, ultimong pakulay dito, hindi ako tumatanggap ng pakulay dito ay dahil ayaw kong masabihan dito na isa rin akong mukhang pira, which is malayo naman na maging mukhang pira ako. Siguro, kung mukhang mga kamuting dilaw ako, pwede pa, pero mukhang pira, malayo. Kaya yung mga kwan dyan, yung mga gustong mag-challenge sa akin, pumunta kayo rito. Dito kayo pumunta sa akin at marami dyan, 1 drum ito. Ito yung mga noong wala akong magawa ay nagbawas ako doon sa mga kamuting dilaw ko at pinagawa ko nga nitong mga ito ay kaya lang hindi naman babagay na sa akin kaya ako lang sinuot ngayon dahil nga ay wala lang. Ganun lang, meron lang akong gustong yabangan. Kasi, kung ano ngayon panahon ngayon ng yabangan, panahon ngayon ng tagyabang, at panahon ngayon ng taglibog, at panahon ngayon ng kapakapalan ng mukha. Ganun lang yun. Kaya itong mga nandyan, yung mga kumpletong mga scammer nandyan sa Davao na sumali-sali dyan sa Duterte panran na yan. Pero mga scammer yan. Nandyan yung mga kwan. Nako. Ano ang kwan dyan? Tingnan nyo. Nung nauso, ang nagkwan ito, nung nagsimula si Attorney Vic Rodriguez doon sa kanyang Kingmaker na libro, abay nagsunuran na itong mga kwan na ito, itong mga ulaga na ito. Yun pa, pwede po ninyong tangkilikin yung Kingmaker ni Attorney Rodriguez, Vic Rodriguez, pero itong yung mga libro nitong mga puta na ito, mga libro nitong mga scammer na ito, abay huwag niyong tatangkilikin yan. Unang-una, walang pahintulot yan doon kay President Duterte yung salamat PRRD na yan. Huwag niyong tatangkilikin yan. At mayroon pa, hindi ko na alam yung isa pang mga libro-libro na yan. At huwag kayong magpapaniwala dyan na magpapadala kayo agad ng pera na ipapadala sa inyo yung libro. Para ano bang mga libro yan? Wala pong kakwinta-kwinta yan. Sabi ko po, ulitin ko lang, kung yung libro ni Attorney Vic Rodriguez na Kingmaker na yun ang may silbi. Yun ang may, tawag dito, yun ang may kapupulutan nyo ng aral yun. Pero itong mga ginawang libro nitong mga patutot na ito, mga scammer na ito, ay wag na kayong kandyan. Huwag niyong tatangkilikin yan. Magkakasabot lahat yan. Plinano, kagaya yung mga foundation yan. Yung foundation ni, ni MJ Kiambaw na yan, at saka itong mayroon din palang foundation itong si Butanding, na krisit na ito. So, ibig sabihin, abay lahat po yan. Huwag niyo pong tatangkilikin yan, hingi sa inyo ng kwan. Pero, ang nakakulungkot nga lang po rito, yung hindi ninyo alam. Akala ninyo, mga matitinong mga tao ito, maging itong banat bay na ito, na bayad bay. Huwag ako. Huwag ako ang kukunin ninyo. Dahil ako, kahit sa anong challenge ninyo ako i-challenge, mayroon akong pantapat sa inyo.
Tandaan ninyo yan. Kaya ang nalulungkot lang ako rito, kaya ako nagwawala na rin ngayon. Nasaan yung puro ang bukang bibig ninyo Duterte. Bukang bibig ninyo Duterte. Ngayon at pinapadalhan na kayo ng chicken itong kabila, lalo especially itong butod na ito, wala na. Wala na si Duterte. Pero patuloy nyo pa rin ginagamit ang pangalang Duterte para makapang-scam kayo. Kagaya po yung mga libro-libro na yan, scam po yan. Tandaan po ninyo yung mga yan. Huwag na huwag po kayong magtitiwala dyan. Pangalawa, hindi ko po biniblame yung mga ibang vlogger. Yung po mga ibang vlogger na mayroon din naglalagay din ng GCash dyan, GCash number, huwag nyo pong isipin na tinitira ko kayo. Ang tinitira ko lang po rito itong mga mayayabang. Yan po yan. Kasi unang-una, kayayabang itong mga ito. Pero mga patay gutom, yan po. Lalo na yung mga kaibigan ko dyan ng mga vlogger din. Abay, huwag nyo pong kukunin to. Bahala kayo kung kayo ay masaktan dito sa sabihin ko. Pero ang sinasabi ko lang dito, naka-address lang ito yung sinasabi ko dito sa mga mayayabang na mga vlogger na ito na nagkukunwaring may mga pira, nagkukunwaring mga mayayaman kuno, yung pala mga hampas lupa at mga patay gutom na kapag hindi na nila ginamit ang pangalan ng Duterte, mga gutom na itong mga ito. Kaya hindi ko po tinitira yung mga ibang vlogger po dyan na may mga naglalagay dyan ng GCash. Putya, nang i-scam na kayo, maglalagay pa kayo dyan ng GCash na para padalhan pa kayo. Grabe na kayo. Sobra na yung pang-i-scam ninyo. Sabihin nyo na, iinggit ba ako? Hoy, ayaw ko lang nung ganyan. Hindi ko lang kiri. Hindi kasi makapal yung mukha ko. Tingnan nyo, ang nipis-nipis na mukha ko na yan. Hindi po makapal ang mukha ko. Pero tingnan nyo itong mga scammer na ito. Ang kakapal na ng kuwan, ang kakapal na ng balat, ang taba. Kaya bumintog na itong mga ito eh. Dati yan, parang isinuka ng bayawak yung ulikba na yan eh. Ngayon, mataba na. Paano hindi tataba? Ay ultimong pati itong mga OFW, tinitira. Pinagkakakwartahan, ini-scam itong mga OFW. Abay, huwag po kayo magpapadala yan. Uulitin ko lang po tandang-tanda ko po ito si Madam Los William. Nagpadala po yan ng pakulay or super thanks sa akin. Pero sinabi ko po na bawiin na lang niya, i-cancel na lang po niya. Dahil hindi ko po kailangan yung mga ganon. But ganun pa man, maraming salamat, Madam. Pero hindi ko po kayo iniinsulto doon. Maging noon pa po, mayroon pong kasaysayan noon pa. Na hindi po ako tumatanggap ng kahit na ano. Lalo na po pagdating sa pira. Hindi ko na po kailangan yan. At hindi po kagaya nito mga ito. Nandyan, nakakon yung GCash nila, PayPal nila, nandyan, lumalarga na parang ng sawa dyan sa screen nila. Ito yung mga patay gutom eh. Tapos ngayon, Duterte ng Duterte, puro Duterte ang nasa bunganga noon. Ngayon wala na. Wala na kayong maririnig na Duterte dito sa mga animal na ito. Ganyan, tapos sasabihin nyo sa akin na bakit daw na kayong mga DDS nagtitirahan? Hindi po mga DDS yan. Hindi po mga DDS yan. Ako, hindi rin ako nagkiklaim na DDS ako. Hindi ako nagkiklaim. Pero ang simpatya ko kay President Duterte.
DDS kayo ng DDS dyan, mga animal kayo. Mga scammer kayo. Huwag niyong ginagamit ang Duterte. Magtinda na lang kayo ng shabu kasi unang-una, maluwag naman ngayon. Kisa mang scam kayo ng mga OFW. Yan na lang gawin ninyo. Oh. Yan na lang gawin ninyo. Magtinda, hindi maluwag ngayon eh. Ultimo nga niya nandiyan kahit saan ka pumunta dyan ako eh. Ha? Sulok ng iski-iskinita na yan. Nandiyan yung higupan ng higupan. Magtinda na rin kayo. Pero yung gagamitin nyo ang pangalan Duterte, abay, ibang usapan yan. Ngayon, inuutosan ko ba kayo? Hindi po. Nagtataka lang po ako kung bakit dati, wala kayong ibang bukang bibig kundi Duterte. Ngayon wala na. Palibasa, tumatanggap na kayo ng chike galing dito kay Butod. Ganyan kayo kasalbahe. Silipin ninyo ako. Silipin ninyo ako kung mayroon akong tinanggap. Umiiwas pa nga ako. Silipin ninyo ako kung may maituro kayong tumanggap ako ng pera. Sa kahit na sino. Yung sinasabi ko na yung congressman na yun na nagpadala rito ng yung isa, nagpadala sa akin ng 10 milyon noong Facebook live ko pa lang noon, hindi itong YouTube channel ko. At saka yung isa na politiko rin nagpadala ng 5 milyon noong namimigay ako noon ng mga kung ano-ano. Tinanggap ko ba yun? Pinasauli ko yun. Ngayon, magsabi kayo kung meron kayong alam na meron taong nagbigay sa akin ng pera na tinanggap ko. Yung pagtanggap lang ng pera, kahit centavos yan. Magsabi kayo, ako ang magbabayad sa inyo. Babayaran ko kayo kung meron kayo may papakitang ebidensya na may tinanggap akong pera. Pero, ang kwan lang talaga, kahit ganito lang ang itsura ko, na kahit na parang panggatong ang itsura ko, ang paninindigan ko, kasing laki ng mundo. Yan ang tandaan nyo sa akin. Kaya huwag kayong ara-arangkada dyan, sasagasaan ko kayo. Noong mayroong kwan, nandyan na, naka-ready na, dispatch na. Pero nung nalaman ko na magbibigayan ng pera, umatras ako. Hindi ako sumama. Yun ako. Sana nga lang, wala na lang nakapagbanggit na magbibigayan, mamimigay ng pera si ganito eh. Sana nga lang. Kasi nandoon na ako eh. Salamat na lang talaga ako at may nakapagbanggit na magbibigay ng pera. On the spot, bumaba ako. Umalis ako. Hindi ako sumama. Yun ako. Kaya yan ang tandaan nyo sa akin kahit na sino. Maging dito sa social media, kung tirahan at tirahan ang pag-uusapan natin, di magtirahan tayo dito. Maging sa personal. Di ba nag-aamon ako ng patayan? Pumunta kayo dito sa akin. Gusto na ng pera, pumunta kayo dito. Huwag na lang kayong i-scam sa mga OFW. Kasi pinaghirapan ng mga OFW natin yan. Tapos siyempre, maganda yung layunin ninyo, yung sinasabi ninyo na para kay President Duterte, sos,
ito ang pakatandaan ninyo. Kahit na ikaw ay pulubi, na kapag binanggit mo ang pangalang President or PRRD, matatarantayan kung ano ang pwede pa niyang itulong. How much more kung nagsalita ka ng, sige, piso-piso tayo, 5 piso tayo para kay PRRD. Kahit walang-wala yung tao. Maniwala ka sa akin yan. Tatalon yan sa bintana nila at maghahagilap yan ng pangambag. Pag sinabi mong PRRD. Ganyan po ang pagmamahal ng mga marami sa atin. Pero ngayon, nasa peligro ang buhay, nasa peligro ang kalagayan ni Presidente Duterte. Nasaan kayo ngayon? Nasaan kayo? Lalo na itong puta na ito, na Jasmine na ito, pinakinabangan mo na at lahat yung matanda, kung ano-ano pang kaputahan ang pinaggagawa mo. Ang kapal ng mukha mo na para mag-attend-attend dyan sa Duterte panran na yan. Dyan sa Davao. Na nandiyan ka. Ang kapal ng mukha mo na ipapakita mo pa kay Maharlika yung mga kalaswaan ninyo. Saan ba nagsimula yung awayan ninyo? Doon sa palibhasa, binigyan kayo ng 3 litson ni Aimee plus yung 30,000 na euro. Ayon. Hinarang nyo na sina Harry Roque at saka itong si Maharlika na magbangag-bangag doon. Na kung saan nyo naman talaga ang dapat doon, di ba? Sila naman talaga ang nagbabangag-bangag doon. Bakit nyo dahil lang sa 3 litson na binigay sa inyo ni Aimee at saka yung 30,000 euro? Ay samantalang event ni Kwan yun. Event ni President Duterte. Bakit? Event ba ni Kwan yun? Ni Aimee? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sinimulan nyo si Maharlika, tatapusin talaga kayo ni Maharlika. Na, kung ano-anong palalabas niya. Kagaya kanina, yung napanood ko dito kay Alpotira na ako na ito. Itong maitim ang bilat na ito. Naulik ba? Wala daw utak si Maharlika. Oh, ikaw kasi may utak. Ayaw mo raw, Maharlika, magpaakyat niyan sa live mo. Kasi bubo ka raw, wala ka raw utak. Maging si Hamura, wala daw utak. Yan ang sinasabi, nandiyan niya sa vlog ni Ulik ba na Joey. Panoorin nyo lang. Gusto ko sanang i-play dito. Bakit? Bakit pa? Yan. O, atensyon, Maharlika, wala ka raw utak. Ganito ka-demonyo itong mga animal na ito. Kayo, mautak kayo sa pagnanakaw. Mautak kayo sa pang-i-scam. Yan lang ang alam ninyo. Sa pang-i-scam, mautak kayo. Walang kukan doon. Walang mag-aagin sa inyo doon. Pagka sa pang-i-scam, mauutak talaga kayo. Si Maharlika, tama yung sinasabi mo wala siyang utak na mang-scam. Kayo lang ang may utak na para mang-scam. Oh. Sige ha. Kayong mga scammer na mapatay gutom kayo, kontakin niyo ako. Magkano ang kailangan nyo? Hindi, seryosong usapan to. Uulitin ko lang. Yung kandidatura ni BP Sara at saka itong bangag na ito, gumastos ako ng 1.5 million. Inuulit-ulit ko yan. Para sa tarpaulin nila. Yan ang ipinakalat ko dito.
May resibo ako niyan. May resibo ako. Pwede ko pa dalhin kayo mismo doon sa siyap na pinagpagawan ko ng tarpaulin nila, BP Sara at saka itong bangag na ito. At buong buo kong binayaran na 1.5 million yung mga tarpaulin na yun. Siguro kung sumama din siguro ako doon sa bigayan ng pera na yun, naku, palagay ko hindi na ako magbablog. Wala akong mukhang ipapakita sa inyo. Isa pa. Ito pa ang sasabihin ko sa inyo. Naghahamon din ako rito ng pustahan. Alam nyo naman yan, kasi mga vlogger kayo, di ba? Ako, hindi ko kinoconsider ang sarili ko na vlogger. Bagamat na makuha na tayo, nakatanggap na tayo ng katibayan na parang certified vlogger na tayo dahil dyan sa likod ko na yan, yung silver button na yan. Bagamat kinilala na tayo ng YouTube channel, ay hindi ko pa rin kinoconsider ang sarili ko na bilang vlogger. Ngayon, kung gusto niyo akong i-challenge, 4 na taon na po na sumasahod itong wala pa na siguro ng 4 na taon. O sige, nandun na sa 4 na taon na sumasahod itong YouTube channel ko. Gusto niyo akong i-challenge, basta ang sinasabi ko rito, magmula na sumahod ito, nising ko, wala pang withdraw itong bank book ng YouTube channel ko. Anong ibig sabihin yan? Ibig lang sabihin yan, hindi ko kailangan. At isa pa, sinabi ko na rin yan, na itong YouTube channel ko para dito sa mga subscriber ko. Darating ang araw, at paparti-partihin ko na lang yun sa kanila. Isipin nyo, 4 na taon na walang withdraw ni centavos itong YouTube channel ko. Doon lang. Pwede na tayo maghamunan ng pustahan dyan. Huwag kayong nagyayabang. Kung maglalagay rin lang kayo ng GCash number nyo dyan sa inyong mga YouTube channel or PayPal, huwag na kayo magyabang. Tumungo na lang kayo. Para sa akin, wala kayong karapatan magyabang kung nandyan sa YouTube channel ninyo na umaagos dyan yung PayPal number ninyo. Wala kayong karapatang magyabang. Tigilan nyo ang pang-i-scam sa mga OFW natin. Kaya yabang ninyo. Hanggang ngayon, pagkakakitaan nyo sa President Duterte na nandoon na naghihirap, nandoon delikado ang kalagayan niya, baka nga ito, nilalason na ito ng ICC. Baka mamaya doon sa pagkain na binibigay o tubig na binibigay nila, may lason na eh. Dahil dyan, 100 million ang tinanggap nitong ICC na ito. $100 million. Oh. Baka ito, unti-unti na lang pinapatay ito, kaya wala nang ganang kumain, hindi na, payat na. Tapos kayo, puro kayo paggamit sa pangalang Duterte, puro kayo paipal ng mga buwaka ng ina ninyo, kaya yabang nyo pa. Ako ang pagyabangan ninyo. Tatapatan ko lahat yung mga kayabangan ninyo. Mariusip. Mga scammer lang din naman pala kayo, mga hayop kayo. Gagamitin nyo yung matanda na wala nang kalamalang. Binanggit nyo pa itong si Olikban na ito, si Hanilet, saka si Kitty. Nandiyan niya, sa bagong vlog niya. Kundi ba naman tarantada itong babaeng to? Pumunta ka rito at tatabunan kita rito ng kwarta.
Isa pang hamon ko ito sa inyo. Yung mayayabang lang ha, yung mayayabang ang hinahamon ko rito. Kung baka gusto nyo magpa-cremate, ha? Baka gusto nyo i-advance na yung inyong kamatayan or pagpapakremate. Kasi ngayon nag-o-offer ako dun sa mga mayayabang na i-cremate ko kayo gamit ang dolyar. Sige nga. Wala tayong gagamitin piso, dolyar ang gagamitin natin pira. Pag hindi kayo naabo sa pagkikremate ko sa inyo gamit ang dolyar, di talo ako. Ipostan nyo na, kaya ipostan nyo na lahat yung gusto nyo iposta. Kayong puro kayo kayabangan. Ikaw rin banat bay. Lumalawit na ngayang mo, labi mo na parang kabayo, hindi pa rin nawawala yung kayabangan mo. Buisit kayo. Pare-pareho lang kayo mga buisit eh. Hindi ko pa alam, mga bayad lang din naman pala kayo, mga mukha kayo, mga pira. Ha? Kabilaan. Nako, buisit kayo.